Kaakibat ng pagiging Kristiyano ang pagpapahayag ng mabuting balita. Sa Ebanghelyo, humirang ang Panginoon ng 72 alagad para mauna sa mga bayan ng Israel na kalaunay pupuntahan rin niya. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi lamang iginawad sa 12. Ito ay para sa lahat. Sa misyong ito, nakikibahagi tayo sa gawaing pagliligtas ng Panginoon. Ipanalangin natin ang isa't isa na mapanindigan natin ang pagsunod natin kay Kristo. Magsitayo na po ang lahat. Sa Diyos na po natin, kunin gitara at tuy tugtugin, awitan siya ng himig, awitan siya't dakilain ang pagsambatin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat na mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin.
At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Inilalarawan ng Diyos ang Jerusalem bilang isang anak na matagal nang naghihirap. Tatayo ang Diyos bilang ina na mag-aaruga sa kanyang bayan.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumatangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol ng kanyang sa dibdib ng kanyang ina. Sabi ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyo tilang agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol, na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ikaw ay magalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakang, wagas na pagpuri sa Kanya ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, tugon. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginagawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan, tugon. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y naghaharing, may lakas ang bisig, tugon. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Lapit at makinig, ang nagpapangaral sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay, ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y purihin, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Tugon. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Isa na lamang ang ipinagmamalaki ni San Pablo ngayon, ang krus ni Jesucristo, ang krus na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao, ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito, at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos. Naway subaka nila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kainin at inumin ninyo ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayan, hindi tumanggap sa inyo. Lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa mga kapangyarihan ng kaaway.
Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. Sa umagang ito, muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, tayo muli ay nakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Nais kasi nating lumalim pa at lumago ang ating relasyon, ang ating ugnayan sa Kanya. Nais kasi nating mas lalo pa nating palalimin ang ating pagmamahal sa Diyos at ang ating pagtahan ng ating mga sarili upang siya'y ating paglingkuran. At ginagawa natin ang mga ito upang lumalim ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin na ang ating pakikipag-ugnayan o pakikipagrelasyon sa Diyos ay katulad din ng pakikipag-ugnayan ng magkakaibigan o ng mag-asawa. Upang lumalim ang ugnayan ng isang magkakaibigan, kailangan madalas silang nakikipag-ugnayan. Kailangan palagi silang magkita-kita, palagi silang mag-jamming, may pagkakataon na sila ay magkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Kasama silang kumain silang maglakad-lakad, basta palagi silang nagkikita at nag-uusap upang lalo pang lumalim ang kanilang relationship bilang magkakaibigan. Halimbawa, nagkita tayo sa isang party, tapos naging kaibigan kita, tapos hindi na muli tayo nagkita at nag-usap. Ano yung mangyari sa sinimulan nating pagkakaibigan nung magkita tayo sa party? Hindi siya lalago, hindi siya lalalim, kasi hindi na muli tayong nagkita at nagkausap. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay katulad din ng pakikipag-ugnayan ng mag-asawa. Ang pagpapalalim ng relationship ng mag-asawa ay hindi natatapos nung kayo ay ikinasal. Hindi pwedeng sabihin, kasal na kami, okay na. Kailangan pagkatapos ng kasal, upang lumalim pa ang inyong ugnayan at relationship, patuloy kayong mag-date. Katuloy kayong maglaan ng panahon para sa bawat isa upang kayo ay mag-uusap. Kailangan palagi pa rin kayong magkasabay na kumain. Kailangan may panahon pa rin kayong mag-uusap-usap. Magkwento kung ano ang nangyayari sa inyong mga sarili, katulad ng ginagawa ninyong noong kayo ay mag-boyfriend at mag-girlfriend. Dahil ang mag-asawa na hindi na nag-uusap at wala ng panahon para sa isa't isa, ay hindi lumalalim ang kanilang ugnayan at ang kanilang relationship. Ganon din ang ating ugnayan at relationship sa Diyos.
upang lalo pa nating palalimin ang ating ugnayan sa Kanya, kailangan palagi natin siyang kinakausap. Kailangan araw ng linggo, nakikipag-date tayo sa Kanya. Kailangan bago tayo matulog, magkaroon tayo ng baby time sa Kanya. Upang siya'y ating kausapin, upang siya'y ating pakinggan. Kailangan palagi nating basahin ang Kanyang love letter sa atin. At ano ang love letter ng Diyos sa atin? Ang Kanyang banal na kasulatan. Pag palagi nating ginagawa ang mga iyan, lumalalim ang ating ugnayan at relationship sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid, mayroon ba kayong mga pangarap sa buhay? Nangangarap pa rin ba kayo hanggang ngayon? Hey, nangangarap pa rin ba kayo ngayon? Opo. Hindi tayo humihinto sa ating mga pangarap. Dahil ang walang pangarap ay yung mga patay at yung mga wala sa kanilang sarili. Tayong lahat ay mayroong pangarap sa buhay. Ano ang inyong mga pangarap? Anong mga pangarap niyo sa buhay? Sabi ng taga-Cluster Hope, maintindihan mo yung kanilang kaligayan. No? Nung tinanong ko sila, ano ang inyong pangarap sa buhay? Yung una talaga nilang sinigaw ay, ang yumaman. Ang magkaroon ng bahay, makapagpatapos sa mga anak, maging maaluwan ang buhay. Sana magkaroon ng bahay para na hindi na kami nag-uupa. At sana istable ang trabaho para kahit papano ay nakakaraos sa buhay. Ang mga bata at ang mga teenager, kapag sila inyong tanungin kung mayroon silang mga pangarap, marami din silang pangarap. Gusto nila maging teacher, gusto nila maging engineer, gusto nila maging doktor, gusto nila maging nurse, gusto nila maging artista, at gusto nila magkaroon ng maraming pera. Bihirang-bihira ko napapakinggan ang sagot na isa sa aking mga pangarap ay pagkatapos ng aking buhay sa mundong ito, ay makarating ako sa langit. Seldom na marinig. Mga kapatid, maiksi lang ang ating buhay. Hindi tayo magtatagal sa mundong ito. Lahat tayo ay papanaw at lahat tayo ay lilipas. At kung titingnan natin ang lifespan ng Pilipino, ay around 65 to 70-year-old. Pag lumampas ka ng 70-year-old, bonus na po iyan. Opo, bonus na po iyan. Ibig sabihin, kapag 60 ka na ngayon, 5 years na lang. Opo, yan po ang katotohanan ng ating buhay. At mayroong iba na hindi nga nakaaabot ng 60. Anong ibig kong sabihin? Kung ganito ang lifespan ng ating buhay, at kung tayo ay 60 ngayon at ang lifespan ay 65, ibig sabihin tayo ay inaanyayahan na maghanda-handa na tayo. Ihanda na natin ang ating mga sarili. Kung tayo ay nangarap na makarating doon sa kanyang ipinangako na langit. Ibig sabihin, pag mga 60 ka na, huwag ka nang mangarap na magkaroon ng malaking bahay. Kasi 5 years ka na lang.
Hindi ka na makatira doon sa baka hindi pa matapos yung pinatatayo mong malaking bahay. Kasi 5 years na lang. At tandaan po natin na ang lahat ng mga material na bagay at makamundong kayamanan na ating pinapangarap ay hindi natin madala sa ating pagpanaw sa mundong ito. Ni 5 ay wala tayong madadala. Ni pako ng ating napakagandang bahay na pinatayo ay hindi natin madala. Ni tornilyo ng ating masasakyan ay hindi natin madadala. Dumating tayo sa mundong ibabaw na ito na walang dala at babalik tayo na walang dala. May lumabas ba sa sinapupunan ng ina na mayroon ng singsing at hikaw? Wala. Wala. At kahit sa ating burol, kapag tayo ay may hikaw at singsing, at kung tayo ay ikikremate, matutunaw ang lahat ng mga iyan. At magiging abo. At wala tayong dadalhin. Kaya wag nating iubos ang ating panahon at ang ating lakas sa pag-ipon ng mga material na bagay at makamundong kayamanan. At kung tayo ay nangarap na makarating doon sa ipinapangako ng Diyos, ang kaniyang kaharian, ang aking tanong ay, ano ang ating ginagawa upang makamtan ang pinapangarap? Dahil ang isang pangarap ay mananatiling isang pangarap lamang kung wala tayong ginagawa. Kaya ang ating ebanghelyo at ang ating mga pagbasa ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang makamtan natin ang pinapangarap na makapahagi sa kaharian ng Diyos. At ang kanyang itinuturo sa atin na tayong lahat ay mga misyonero. Tayong lahat ay tinatawag na maglilingkod sa Kanya at sa Kanyang ubasan. Narinig natin sa ating ebanghelyo na pumili si Jesus ng 72. Maliban sa 12 apostoles, pumili pa siya ng 72 at sinugong tigdala-dalawa na mauna sa Kanya sa mga bayan na Kanyang pupuntahan. At sa ating panahon, wala na ang 72, wala na ang 72. At sabi niya, marami ang aanihin, subalit kakaunti ang manggagawa. Magdasal kayo sa may-ari ng bukirin na magpadala pa siya ng maraming mabubuting manggagawa dahil napakarami pa ang aanihin. At sa ating panahon, sino ang Kanyang ipinapadala? Tayong lahat na mga bininyagan. Dahil tayong lahat ay nakiisa sa misyon ni Kristo, ang pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta. Tayong lahat ay isinugo ng Diyos na ipagpatuloy natin ang misyon ng Kaniyang anak. Ipahayag ang mabuting balita, pagalingin ang mga may sakit, dalawin ang mga naulila, tulungan ang mga nangangailangan, ipadama ang kagandahang loob at pagmamahal sa makapatid nating mga nasalaylayan. At sa Kaniyang pagsugo sa atin, tayo ay Kaniyang pinaalalahanan na sana ang mga material na bagay at ang mga kamundong kayamanan ay hindi maging hadlang sa inyong pagsunod sa buhay paglilingkod. Sabi niya, huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Parang sinasabi niya, sana
hindi nyo idahilan ang inyong mga apo, ang inyong pamilya, kapag kayo ay isinugo upang maglingkod. At ang mga material na bagay ay hindi sana magiging hadlang upang ako ay inyong paglingkuran. Bakit? Bakit kailangang hindi maging dahilan ang material na bagay sa ating paglilingkod? Narinig natin sa ating unang pagbasa. Ano ang sabi ng Diyos sa ating unang pagbasa? Nang lahat ng mga naglilingkod ay katulad ng isang sanggol na inaalagaan ng kanyang mahal na ina. May sanggol bang pinapabayaan ng ina? Wala. Kaya parang sinasabi ng Diyos, maglingkod kayo sa akin at hindi ko kayo pababayaan. Maglingkod kayo sa akin at hindi ko kayo pababayaan. At marami tayong pruweba niyan na sa kanilang buhay paglilingkod ay talagang hindi pinabayaan ng Diyos. Gusto nyong ituro ko kung sino ang isa sa ating pruweba? Tingnan niyo buhay ni Melchor at ni Jenny. Si Melchor ang bus driver. Si Jenny walang trabaho. 2 years ago na aksidente si Melchor. Na ospital, nabangga ng sasakyan. Walang income. Nag-stop ba ang kanyang anak sa pag-aaral for that years? Hindi. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Wala siyang trabaho, si Jenny, wala ring trabaho. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi. Pagkuha ng kanyang anak ng exam para sa scholarship, pasado ang anak niya sa scholarship. Maraming mga tao na kanilang tinulungan noon ang nakaalaala sa kanila noong naaksidente si Melchor na walang trabaho sa loob ng 1 taon. At yung mga taong iyon ay ginamit ng Diyos upang sila hindi pababayaan. Pagkatapos ng ating misa, uuwi sila kuminsan ng 2:00 ng hapon kasi pumupunta pa sila sa mga may sakit upang subuan at ipagdasal ang mga may sakit. Maghapon silang walang trabaho kasi maaga pa sila sa simbahan. Sa loob ng 1 araw sa linggo, wala silang trabaho. Pero pinabayaan ba sila ng Panginoon? Hindi. Kasi pangako ng Diyos na ang taong tapat na naglilingkod sa Kanya ay hindi niya pababayaan. Kundi sila ay Kaniyang pagpalain at basbasan. Yun po yung narinig natin sa ating first reading. Yung sabi sa atin na, kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Sa lahat ng mga naglilingkod, tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyo tila agos ng ilog. What a beautiful image. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyo parang agos ng ilog. Ibig sabihin, tuloy-tuloy at hindi humihinto ang biyaya sa mga taong tunay at tapat na naglilingkod sa Kanya. At sabi ng ating Ebanghelyo, hindi madali ang paglilingkod. Di ba? Mahirap ang paglilingkod. Kasi
mayroon ka talagang isasakripisyo. Iyong panahon, iyong sarili, iyong pamilya. Kung minsan pag-uwi mo pa sa bahay, aawayin ka pa ng iyong anak at ng iyong asawa. Makarinig ka pa ng hindi magagandang salita. Kung minsan, hindi ka pa maintindihan at matanggap ng iba. Walang tatanggap. Pero kung minsan sa ating paglilingkod, sobra-sobra ang pinapainom at pinapakain sa atin. Experience natin yan. Diba? Bible sharing tayo. Iniwanan natin ating pamilya tapos ng Bible sharing, sobra-sobra ang pagkain at inumin na ating pinagbabahaginan. At narinig natin sa ating ebanghelyo na tuwang-tuwa ang mga alagad kasi successful ang kanilang pagbimisyon. Di ba ganon din tayo? Sa mga maliliit nating mga tagumpay sa paglilingkod, nagiging masaya tayo. Kapag successful ating piyesta, kahit nakakapagod, nag-umapaw ang ating tuwa at ang ating ligaya. Ako kapag nakadalaw ako ng may sakit, tapos gumaling yung may sakit na ipinagdasal natin, tuwang-tuwa po ako. Kapag yung may sakit na dinalaw natin ay hindi na nakasurvive, nalulungkot tayo. Pero kung yung may sakit ay talagang hirap na at hirap na rin ang pamilya. Kung minsan dalangin natin, sana hindi na sila pahirapan. At kapag dininig ang ating mga panalangin, tayo'y nagpapasalamat. Dahil hindi na pinapahirapan ang may sakit at ang kanyang pamilya. Tuwang-tuwa tayo sa mga bunga ng ating paglilingkod. Lalo-lalo na kapag talagang pinagpatuluan natin ng pawis, luha at dugo ang ating paglilingkod. Hindi natin maipaliwanag ang ligaya na ating naramdaman kapag ito ay bumunga ng kabutihan. Pero sa paalaala sa atin ng Panginoon at paalaala niya sa 72, gayon man magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang lahat ng mga naglilingkod ng totoo at tapat, nakalista na ang ating pangalan sa langit. Simple lang ang ipinapahayag ng Ebanghelyo. Nais ba nating maitala ang ating pangalan sa langit? Maglingkod tayo, kahit hindi ito madali. At huwag sana ang mga material na bagay ang magiging sagabal upang ipagpatuloy natin na ibigay ang ating mga sarili upang siya ay ating paglingkuran. Mga minamahal na kapatid, meron ba kayong mga pangarap? Ano ang inyong mga pangarap? Pinapangarap din ba ninyo na kayo ay makarating sa langit? Ano ang ginagawa natin upang tayo ay makarating doon? Sabi ng Panginoon, paglingkuran niyo ako. Dahil sa inyong paglilingkod, ililista ko ang inyong pangalan sa langit. Kita-kita tayo doon, ha? Nakalista na doon ang ating pangalan sa langit. Kaya magalak at matuwa tayo. At sa ating pagpatuloy sa paglilingkod, batid natin na ang Diyos ay magkakaloob sa atin ng marami pang mga biyaya na katulad ng ilog na umaagos na tuloy-tuloy ang tubig. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit na luluklok sa kanang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo po tayo upang ipagdiriwang natin ang sakramento ng binyag. Inaanyayahan ko ang mga magulang, ninong at ninang ng batang bibinyagan na pumunta po sa gitna dito sa harapan upang simulan na natin ang pagdiriwang ng sakramento ng binyag. Dito ibang ninong at ninang. Paalaala sa mga magulang, ninong at ninang, kung mayroong mga katanungan mamaya, pakisagot lang ng malakas sa makatanungan. Ang masagot natin sa mga panalangin, kagaya ng sagot na amen, sumainyo rin, at iba pang mga panalangin, pakisagot po ng malakas. Naunawaan po natin? Sa lahat ng makatanungan, pakisagot ng malakas ang aking makatanungan. Ang masagot sa panalangin, kagaya ng amen at sumainyo rin at iba pang mga sagot, pakisagot ng malakas. Pakapatid, tayo nagagalak. Tayo nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mga magulang, ninong at ninang, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan. Mga magulang ng batang ito, ano po ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Sabrina Lapiano po. Bilang magulang ni Sabrina, nais ba ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang siya ay makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Apo, Father. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng inyong pag-upo ay isang napakalaking responsibilidad? Ano ang responsibilidad ninyo? Na pagkatapos ng binyag, tuwing linggo, dalhin nyo ang bata sa simbahan. Turuan siya kung sino at ano ang Diyos. At turuan siya kung paano manalangin. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng pag-upo na ito ay yung responsibilidad na aking ibinanggit upang hubugin ang inyong pabibinyagan na si Sabrina sa diwa at buhay ni Kristo? Apo, Father. Kayo naman, mga ninong at ninang, dahil hindi madali ang responsibilidad na ito, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang upang akayin ang inyong mga inaanak sa ating buhay pananampalataya? Opo. Ibig sabihin, hindi natatapos din nyo ang inyong responsibilidad. Tapos bigyan nyo lang sila ng pakimkim at ng regalo. Hindi lang po iyon yung responsibilidad niya. Kundi isa sa inyong mga responsibilidad ay tulungan nyo itong mga magulang na turuan si Sabrina magdasal, akayin nyo siya papunta ng simbahan at turuan sa ating buhay pananampalataya. Naunawaan ba ninyo ang inyong mga responsibilidad, mga ninong at ninang?
Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagala kong tanggapin ang inyong anak na si Sabrina sa pamamagitan ng pagkukros sa kanyang noo. Kaya tinaanyayahan ko kayo, mga magulang, ninong at ninang, upang kurusan sa noo ang inyong anak na si Sabrina. Sa yugtong ito ay ating i-welcome si Sabrina sa ating Christian community. Ang ating pag-welcome sa kanya ay ating ipahayag sa pamagitan ng pagkukros ng kanyang noo. Ito ang gagamitin natin sa pag-cross ng kanyang noo. Ang unang mag-cross ng kanyang noo ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang mga ninong at ninang. Naunawaan ko ano ang gagawin? Kayo naman, mama, magulang, tatay, iharap niyo sa mga ninong at ninang. Ama naming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin. Kaya sinugo mo iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo na ang batang ito na si Sabrina na bibinyagan ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway na nilikha mong unang tao. Lukuban nawa siya ng banal na espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ama naming lumikha, sa tubig na iyong pinagpala ay dinulot mo ang muling pagsilang sa Espiritu Santo. Ang mga hinirang mong tumanggap ng biniyag ayon sa pananampalataya ng iyong simbahan ay iyong itaguyod sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga minamahal na mamagulang, ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya, tayo makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tanda na inyong malaking pananagutan sa paghubog ng inyong anak, ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako nung kayo ay binyagan, natatalikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. At ang inyong sasagot ay, Opo, itinatakwil namin. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil po namin. Ngayon ay ipahayag natin ng malakas ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. At ang inyong isasagot, Opo, sumasampalataya kami. Mamagulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Diyos Ama? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa muling pagkabuhay na manamatay at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya po kami. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mamagulang, ninong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na si Sabrina ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo. Bukal ba sa inyong loob na sa pamagitan nitong binyag, si Sabrina ay magiging Katoliko? Opo, Father. Paigain natin ang bata. Atras tayo ng isang step.
Sabrina, ikaw ay aking bibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Gayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa si Sabrina sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang karangalan ni Sabrina hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipasuot ito ng isa sa mga ninong at ninang. Tali sa likod. Higpitan ng kaunti. Sige pa. Yan. Isang tali pa. Ninang, ibigay po ito sa ulo ng inyong inaanak. Tayo na magbigay kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ninang, pagsindi po ng iyong kandila. Mga ninong at ninang, sindihan po ninyo ang kandila. Sabay-sabay po kayo. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Si tatay, bigyan ng kandila. Tatay, mag-ahawa ka ng kandila. Mga kapatid, ang ilaw na ito ay tanda na liwanag ni Kristo na tinanggap na mabagong binyag. Sa tulong ninyo mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Amen. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At sa mahal na Berheng Maria, kay Our Lady of the Sacred Heart, ating ipagkatiwala si Sabrina. Magdasal tayo ng Aba Ginoong Maria. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang ang sakramento ng biniyag na nagbibigay ng buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya. Paginapatin mo kami bilang mamagulang ninong at ninang ni Sabrina
ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Ililuhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa kumpil at unang pakikinabang dapat lubusin ang ating pinagsimulan. Ihanda ninyo si Sabrina sa pagsapit ng araw ng pagtanggap niya sa sakramentong banal. Naialay na ang sakramento ng binyag. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Patayin na po natin ang masinding kandila. Mga ninong at ninang, bumalik na po kayo sa inyong upuan. Mga magulang, manatili po kayo sa gitna. Mga magulang, humarap po kayo sa mga tao. Harap. Mga minamahal na kapatid, narito na muli ang ating bagong miyembro ng ating simbahang Katolika. I-welcome po natin si Sabrina sa pamagitan ng masigabong palakpakan. Bumalik na po kayo sa inyong mga upuan. Congratulations. Tumayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Ama, patuloy ka nawang magsugo ng mabubuting manggagawa sa iyong bukirin. Taos puso nawa naming paglingkuran ang iyong kawan upang patuloy naming maipahayag ng may tapang ang mabuting balita. Buong pagtitiwala tayong manalangin at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maisabuhay nawa ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang mabuting balita sa harap ng kawalang tiwala, pangungutya o tuwirang pagsulungat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matanto nawa ng aming mga lingkod bayan na sila'y may mga misyonero rin, na sila rin tinawag upang maging buhay na saksi ng mabuting balita sa mga larangang kinabibilangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang madama ang awa at pakikiisa mo, O Diyos, sa iyong kawan sa pamamagitan ng mga apostolado, ng mga misyonero, religyoso at religyosa. Huwag nawa silang panghinaan ng loob sa kabila ng pagtatakwil o pagtalikod ng mga taong nais nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maipahayag nawa ng bawat Kristiyanong pamilya si Jesus, kahit na ang krus ay mistulang mukha ng paghihirap at kahihiyan sa iliidan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasumpong nawa ng kapayapaan at pagpapatawad ang mga kapatid naming yumao sa liwanag na dulot mo. Ama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga kahilingan ng mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, maipagpatuloy nawa namin ang misyon ni Jesus na ipahayag ang iyong mabuting balita, ipadama ang iyong kagandahang loob at pag-ibig, upang kami maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumadalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubuni sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, sana sa Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po tayo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Santo Papa, di Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mahal na mahal tayo ng ating Ama. Hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya lumapit tayo sa Kanya at atin siyang tawagin sa pamamagitan ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin
magpakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Muli, ang ating pagtanggap ng banal na komunyon ay by rose. Huwag po muna tayong tatayo habang hindi tayo pinapatayo ng ating mga greeters and collector. Magsitayo po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Altar Servers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, ang Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming, at sa atin pong naririto ngayon. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang San Roque Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang Isang Dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. At tinatawagan po ang mga kasapi ng different commissions and ministry heads. Magkakaroon po ng formation ang different commissions sa mga sumusunod na petsa. Sa July 12, ang Commission on Education and Lay Formation o SELF. Sa July 19, ang Commission on Worship and Liturgy or COWL, at sa July 26, ang Commission on Social Services and Development o CSSD. Ito po ay mag-uumpisa sa ganap na 9:00 ng umaga at gaganapin sa Woodcraft Chapel, Bayanihan. Inaasahan po ang pagdalo ng lahat ng mga miyembro. Ngayon naman po ay aming ihaharap sa inyo ang ating newly elected Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Finance Council Officers na ginanap po kahapon, July 5, 2025. So tatawagin ko po sila isa-isa po.
So ang ating chairperson ay pangungunahan po yan ni Father Sammy Patriarca as chaplain po. Ang ating vice chairperson 1 ay si Brother June Simon. Ang ating vice chairperson 2 ay si Brother Ray Chu Quizon. Ang ating secretary ay si Mrs. Lorna Abisamis. Ang ating assistant secretary ay si Sheila Marie Patriarca. Ang ating treasurer ay si Ate Agnes Dibulos. At ang Cluster Hope representatives naman po ay si Mr. Jason Armenio. Kasama si Ma'am Janaira Lopezon. Mula naman sa Cluster Lab, representatives po ay sina Mr. Ferdinand Dagdag, Ma'am Annalyn Liaban, at mula naman po sa Cluster Faith, si Ma'am Nina De Leon, at siya rin po ang ating Mission Station Treasurer. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa pamamagitan ng kaniyang anak na nagkatawang tao para sa atin, ipinahayag ng Diyos Ama ang misteryo ng kaligtasan. Ipinagkatiwala sa ating simbahang Katolika ang misyong magpalaganap ng mabuting balita sa buong mundo. Bilang mga itinatalaga at manunumpang mga leader lingkod ng ating Finance Council, kayo ay inaatasang tumulong sa misyon ni Kristo sa pamagitan ng bukas loob na paglilingkod sa bayan ng Diyos, higit lalo sa pagdamay sa mga mahirap, may makaramdaman at mga naisasandabi ng lipunan. Ang gawaing ito ay direktang pagtugon sa atas ni Kristo na mahalin at paglingkuran ang kapwa. Bilang makatiwalang ng Panginoon, pangunahan din ninyo ang pagpapahalaga at pagtanggol sa dangal ng sangnilikha. Ipahayag ninyo ngayon, mga minamahal kong mga leader lingkod ng Finance Council ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, ang inyong panunumpa sa pagtatalaga ng inyong sarili sa Panginoon at sa kaniyang sambayanan dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Pakitaas na inyong kanang kamay at sumunod kayo sa akin. Ako si bilang opisyales ng Finance Council ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ay buong puso at buong katapatan na nanunumpa, nagagampanan ang pagiging mabuting katiwala sa pamamagitan ng paglalaan ng aking panahon, kakayahan at yaman sa Panginoon at sa sambayanan na ipinagkatiwala sa akin at sa aking makapwa lingkod ng Finance Council ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Tulungan nawa ako ng Panginoon. Mapagmahal na Ama, bukal ng kabutihan at walang hanggang buhay, basbasan mo to, itong aming makapatid na aming iniluluklok na tutulong sa mission station bilang mga pinuno ng Finance Council. Bigyan mo po sila ng lakas ng katawan, matatag na pananampalataya at nag-aalab na pag-ibig. Patnubayan at gabayan mo po sila sa pagsasakatuparan ng kanilang mga atas at tungkulin, ayon na rin sa kanilang mga pangako. Ilayo mo po sila sa anumang makahadlang sa kanilang pagiging iyong mabuting katiwala.
Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyo na itong aming mga lingkod, leader-lingkod ng aming Finance Council ay iyong palaging pagpalain, tulungan, gabayan at basbasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bilang pagpapahayag ng ating pagtanggap sa kanila, atin silang tanggapin sa pamagitan ng masigabong palakpakan. Ngayon naman po ay ating ipapamigay ang ating isang dakot, yung bigas po natin na inialay. Mayroon po tayong mga beneficiaries na ating bibigyan. At narito po sila ngayon upang ibigay po natin yung ating mga bigas. Mula sa San Juan Chapel, inaanyayahan ko po na pumunta dito sa gitna sa harapan upang tanggapin ang kanilang bigas, si Florinda Fontaron. Linggo-linggo po ay makatanggap po sila ng 5 kilos na bigas. Mula naman sa Santa Teresa ng Calcutta Chapel, si Cynthia Marie Torres. Represented ng kanyang anak. Dito po sa gitna, ibigay. Sunod po si Lito Bautista ng St. Louis Chapel. Sunod po si Demetria Ramos mula sa San Roque Chapel. So, sila po ang tatanggap ng mga bigas na inyong iniaalay. Yung iniaalay niyong bigas, sa sunod na linggo ay hahati-hatiin din po natin at ipamigay muli sa kanila. No? So, maraming salamat sa lahat ng mga nag-aalay ng bigas para sa mga naghihirap nating mga kapatid, no? Para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So, maraming salamat po sa inyo. Palakpakan po natin sila. Balik na po kayo sa inyong upuan. Sunod po nating announcement ay mawala po ang inyong chaplain sa loob ng 19 days dahil tayo po ay naging kabahagi ng pagdiriwang ng ating 25 years and religious life. No? Kaming mga missionaries of the Sacred Heart, pagkatapos na ma-celebrate namin ang silver anniversary sa pagka-MSC, ay binibigyan ng pagkakataon upang dumalaw sa kung saan itinatag ang aming kongregasyon. No? So ang aming kongregasyon, ang Missionaries of the Sacred Heart ay itinatag sa France. No? So sa darating na Huwebes, kami ay tutungo sa France. No? At bigyan din po kami ng pagkakataon na makapunta ng Rome at saka Holland. No? So itong tatlong places ay aming pupuntahan sa loob ng 19 days. Bahagi ng aming pagsiselebrate ng 25 years and religious life at mga pagninilay na gagawin, no? Na pagtawag na maging kabahagi ng MSC. Bahagi po ito ng aming ongoing formation bilang mga pari ng mga missionaries of the Sacred Heart. So habang wala po ako, mayroong mga pari na hahalili sa akin. No? Kapag mayroong mga emergency na mga pangangailangan, ay tumawag agad o mag-message kay Ate Marpy at kay Kuya Jess at kay Vani, no? Para matugunan kaagad ang mga pangangailangan. Sa sunod na linggo ay dadalawin po kayo ng aming provincial superior. No?
Siya po ang magmimisa dito sa ating mission station. No? So sana marami po tayo ang sisimba. No? Kasi sabi ko sa kanya, dumadami na kami. No? So baka pag misa niya, mamaya kakaunti. Pagbalik ko, sabihan niya ko, saan yung dami mo? Sabi niya. So kailangan marami tayo na sisimba sa darating na linggo. Ang magmimisa po ay aming Provincial Superior, si Father Edwin Borlasa, MSc. No? At sunod na mga 2 linggo lang po ako na mawala. No? By July 30 ay narito na po ako dahil kinabukasan ay simula na po ng ating patronal visit. No? So kailangan hindi ako mawala sa araw na iyon dahil napakahalaga pong gawain dito sa ating mission station. So habang wala ang inyong tatay, mga anak, magpakabait kayo ha? Huwag kayong pasaway. No? Pag may mga problema, mag-message kaagad. No? At may mga concerns para matugunan po natin kaagad yung ating mga pangangailangan. So muli, maraming salamat at congratulations sa ating mga napili na mga opisyales ng ating Finance Council. No? Sila rin ay ating magiging katuwang sa pagpapalago ng ating mission station. So muli, maraming salamat sa lahat. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, huwag matakot na maglingkod. Ang mga ito ay daan patungong langit. Salamat sa Diyos. Palakpakan at papurihan natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po.